Napakamahal umano ng multang naisipataw ng National Telecommunications Commission sa mga kumpanyang lalabag sa kanilang mga kautusan. Kaya umalma ang Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines, lalo't magiging dehado ang mga maliliit na operator. Ang paliwanag ng NTC sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Inalmahan ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP ang mga inilatag na multa sa balangkas o draft memorandum circular ng National Telecommunications Commission o NTC. Kabilang sa sakop ng mga alituntunin ang mga public telecommunications entities, radio, TV and other broadcast stations at cable antenna television operators. Sa draft na memorandum circular, maglalaro sa 5,000 hanggang 2 million pesos kada araw ang ipapataw na multa sa mga lalabag sa anumang certificate, kautusan o regulasyon ng NTC, depende sa laki ng kumpanya. May mga partikular din na paglabag na aabot sa milyon-milyong piso ang multa, depende sa uri ng paglabag at laki ng kumpanya. Tulad halimbawa ng operating without valid authority na pwedeng umabot hanggang 200 million pesos ang multa para sa mga malalaking kumpanya. Ayon sa FICTAP, hindi raw ito kakayanin ng mga maliliit na cable at internet operators. Tanging mga malalaking kumpanya lang daw ang makikinabang dito. Magre-resulta raw ito sa pagbabalik ng duopoly sa local telecommunications industry at pagkamatay ng MSMEs, pagkawala ng trabaho sa libu-libong Pilipino at milyon-milyong buwis sa pamahalaan. Hindi ka nagbayad ng penalty, so isususpend ka. So kung di namin makaya yung penalty, kung ano man yung kasalanan ng cable operator o cable internet provider, isasara kami, sino na ang magdi-deliver doon sa countryside. So ngayon, ang mangyayari, babalik na naman ang duopoly because these big players can afford. Mahalaga rin daw na dumaan ang memorandum circular sa tinatawag na regulatory impact assessment o pagsusuri bago magpatupad ng bagong multa. Sa pagpupulong daw na pinatawag ng NTC noong May 15, binanggit na raw ito ng mga kawani ng FICTAP pero hindi raw sapat ang naging tugon dito ng NTC. Bago ka gumawa ng batas, lalo na mag-i-increase ka, magpe-penalty ka, kailangan dumaan ka sa RIA. Pag dumaan sa RIA, yan. Further discussion yan. Malalaman na namin sa RIA ngayon at pag-uusapan na namin kung paano ang penalty. Paglilinaw ng FICTAP, hindi sila tutol sa pagtatakda ng multa pero tila mas marami pa raw incentive sa mga dayuhan na nais ding magbigay ng katulad na serbisyo habang mahihirapan ng mga maliliit na local service provider. Sa isang pahayag, sinabi ng NTC na matapos ang mabusising pag-aaral sa mga input at komento, maglalabas ang ahensya ng revised version ng Memorandum Circular. Maaari itong isalang sa panibagong pampublikong konsultasyon kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.